Hallelujah. Ang aking pag-ibig at pagpapala, Ama, Anak at Espiritu Santo. Minamahal ko mga anak, naririto na kayo sa panahon na ito. Panahon ng Santissima Trinidad. At sa pagiging Santissima Trinidad, katuwang ang ina ng Diyos ng Santissima Trinidad. Kaya sa lahat ng tao ang aking hinihingi, kung sumasampalataya kayo sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, paniwalaan niyo din ang ina ng Diyos, si Maria Santissima, na kung wala si Maria Santissima, hindi nagkatawang tao ang anak ng Diyos na napagtawag sa inyong Jesus at nang sa kanyang dumating na pagpapakasakit, nagpatawag siyang Heso Kristo, sapagkat si Jesus na pinasa ng krus upang matubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Subalit pagkayari ng pag-ibig na iyon ay pinakita ng inyong Panginoong Jesucristo sa sumandaling sumampalataya. At ang Roma ay tinanggap nila ang pagiging Kristiyano, na kung saan siya hinatulan ng kamatayan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, tinanggap ang Roma. At ang katotohanan, doon pa inilagay ang Batikano, na ina ng lahat ng simbahan. Datapwat, ang tunay na kalooban ng Diyos ay hindi nasunod, sapagkat gumawa sila ng sarili nilang dogma. Ganun pa man, nang gamitin ko ang katawan ng banal na luklukan ng inyong tinatawag ng Ama na si Santa Maria Virginia, napasakop din siya sa simbahang Roma, Katoliko, sapagkat ang Katoliko ay isa. Datapot ang tunay na simbahan na tinatag ng inyong Panginoong Jesucristo na siya'y nabubuhay ay Apostolic Catholic Church. Lumaganap ang Katoliko sa iba't ibang dako ng mundo sapagkat sa mga apostolos na pinili ang siyang tinutusan niyang humayo kayo, gawin yung Kristiyano ang lahat ng bansa, kumari buong mundo gawin yung Kristiyano. Yan ang ginawa ng mga apostolos. Datapot dumating ang panahon na ikalawang Batikano, nag-iba ang dogma ng Roma. At nakita ninyo, naging makabago na sila. Dati-dati, ang lahat ng tinawag yung Papa na dapat ay patriarka, ang kautusan sa kababaihan, magbelo kayo, magsimba kayong nakabelo. Kung labas ang kilikili, hindi tatanggapin, hindi susubuan. Kung walang belo, hindi bibigyan ng komunyon. Kung nakapantalon, wala naman nagpapantalon noong una. Datapot ngayon, nakapantalon, nangakashort. Hindi ito ang gusto ng Diyos. Pagkayari yung kasalanan na naman ang nangyari sa tao, isang katauhan. Kaya, natupad ang sinabi ng Panginoong Jesucristo niyo sa kanyang mga apostola talaga. Iiwanan ko kayo sa mandali. Pagbabalik ko, makakasama niyo ko ngayon at magpakailanman. At ang nagbalik ay ang kanyang Espiritu, ang pangatlong persona ng isang Diyos, ang Espiritu Santo. Sapagkat mahal ko ang bansang Pilipinas at sa lahat ng bansa, dito ang pananampalataya ng inyong mga ninuno. Matibay ang pananampalataya ng Pilipino. Kaya dito ang pinili, nakalagay sa banal na kasulatan, ang Espiritu Santo ay gaganap, bababa,
kung saan, sa dulong silangan ng Asya, kung saan maraming pulo-pulo ang bansa niya. Walang ibang maraming pulo-pulo, kundi ang bansa niyo Pilipinas. Kaya't mapapalad kayo mga Pilipino, sapagkat dito ko ibinaba ang bagong Jerusalem. At kayong naging lukukan ng mga banal na ibinaba ko, upang makatuwang ko sa pangangalap ng mga tupang nangaliligaw, magpahanggang ngayon. Kung ano ang winika ng iyong Panginoong Jesucristo, winiwika ko rin. Ang dala ko naman ay katotohanan, liwanag at buhay. Kaya ang aking hinihingi, lahat ng tao naghahangad ng kaligtasan. Yan naman ang dala ko, ang kaligtasan at ang buhay. Subalit paano niyo makakamtan kung patuloy kayo sa kasalanan? Katulad ngayon, milenyo na sinasabi niyo. Year 2000, pagbabago. Anong pagbabagong nakita mo? Nakikita niyo ngayon. Patuloy, naging masahol pa ngayon. Patuloy ang patayan. Patuloy ang awayan. Patuloy ang usigan. Hindi ito ang gusto ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, sino man ang inihalal ng tao, kailangan, kung mali, tulungan ituwid. Hindi yung usig dito, usig doon. Mura dito, mura doon. Oh. Ngayon, sinahaba-haba ng panahon, kasama, Kristiyano rin. Anak din ng Diyos sa mga Muslim. Hindi hiwala yan sa pagiging Pilipino ninyo. Bakit kailangang igera? Bakit kailangang patayin? Kung sila'y nanghihingi, meron namang solusyon. Oo, tutulungan namin kayo. Subalit wag namang napakalaki. Unawa, bigayan. Yun ang isinasabog ko pag-ibig, sapagkat kayong lahat na taong nabubuhay sa daigdig. Bagamat lumabas kayo sa sinapupunan ng inyong ina, kinasangkapan ko ang inyong ama at ina, para kayo'y mabuhay sa pag-ibig. Subalit kung walang Diyos, wala naman kayong hininga. Makakalalang ba ang inyong ama? Hindi. Isang patak na dugo, yun ang misteryo ng Diyos. Isang patak lang na dugo ang nalagay sa bahay bata ng inyong ina. Pumintig, sapagkat hiningahan ng Diyos Espiritu Santo. At nang lumabas kayo sa maliwanag, kayo luno, sapagkat kung matitigas ang buto nyo, hindi makakayanan ng inyo. Ilang 9 na buwan, umaabot pa kung minsan ng 10 buwan. Datapat ang misteryo ng Diyos sa oras na iluwal kayo sa maliwanag. Bibigyan na kayo ng buhay, lakas. Kompleto kayo sa lahat ng bagay. Iksero, sapagkat iwinangis kayo ng Diyos sa kanyang wangis. Dahil sa pag-iniibig kayo ng Diyos. Bakit nagpapakasakit ang Diyos? Mula sa Diyos Ama, sa Anak, ngayon, ang Espiritu Santo. Bakit ako nagpatawag ng inko? Sapagkat ako'y tumulad sa isang pulubi sa mundo ninyo, na saan mang dako'y nagpapalimos ako, at ang hinihingi kong limos ay ang inyong mga kasalanan. Huwag na kayong magkasala. Para sa kaligtasan ninyo. Kaya minamahal ko mga anak. Dito sa banal na lupang ito, na ibinukas ko, dito ko kayo pinagpapala, dito ko kayo binibihisan kaluluwa at katawan ninyo. Kung ang lahat man lamang sana ng taong nabubuhay sa daigdig ay tunay na susunod sa kalooban ng Diyos, walang problema. Wala kayong mga kalamidad na tatanggapin. Walang gulo. Kaya nga, hinihingi ng inyong mahal na ina, lalo na sa kababaihan, huwag kayong magagamit ng damit ng panglalaki sapagkat kayo nilikha
na isang babae. Kaya ang damit na inyong kinagusnan ay sa inyo dapat isuot. Hindi paparisan nyo, tutularan nyo mga lalaki, kaya't ang lahat ng banal pag nagsulit. Diyos ko, Panginoon ko, Diyos ko, Ama ko, pag kami po'y tumingin sa ibaba, ang makikita po namin wala ng babae. Bapan, gupit lalaki, damit lalaki. Kaya ito ngayon ang aking inilulunsad sa pamamagitan ninyo. Akitin niyo ang kababaihan, sapagkat ito ang inihahalakhakan ni Satanas. Ang mga babae ngayon, lalaki na rin. Sila'y kasama ko na rin. Akin na rin sila. Kahit sila nagsisimba, sila'y lalaki, hindi sila babae. Hindi sila kabaro ni Maria na dumurog ng ulo ko. Sino ang dumurog ng ulo ng ahas? Hindi ba sakong ng inyong mahal na inang biril? Kaya takot na takot siya sa kung susundin ang kababaihan. Kaya pati ang inyong inang simbahan ay nalagyan niya ng anekdot niya. Huwag nang magbelo pati mga madre. Iksian niyo ng damit. Dahil pag nagkagyera, hindi makatatakbo. Ang iba nga, wala ng belo. Meron naman belo nung nakalabas. Hindi ganyan ang madre. Ang tunay na madre, walang buhok, kalbo. Yan ang mga banal na madre. Kaya mas mabuti pa sa Hapon. Ang madre ng Hapon, kung hindi kalbo, hindi sila maniniwalang banal. Hindi religious women ito, hindi holy ito, sapagkat mahahaba ang buhok. Kaya, ano inilunsad ko rito? Sa inyo. Ayan, ang pananamit ninyo. Kaya maraming madre ng pumalo. Ano sinasabi? Nahihiya kami ngayon ay nakaganito na. Ayun naman iba, nagagalit. Hindi naman mga Katoliko yan. So, yun ngayon ang isinasabog ni Satanas sa sinasabi niyo, mga manang, mga madadasalin. Subalit wala sa puso ang tunay na kabanalan. Kaya dito ang aking hinihiling sa lahat sa inyo. Kayo man lamang bansang Pilipinas, kayo makapag-akay, makapagbigay ng liwanag sa damdamin at mata ng namumuhay sa daigdig na kailangan ibalik na ninyo ang tradisyon ninyo noong unang panahon na ang babae hindi nakikita ang binti, hindi nakikita kundi sakong lang at paa at kamay. Pero ngayon, oo nga, nakabistido, nakalabas naman pati tuhod, labas na pati hita. So, anong klaseng pananampalataya meron yun? Kaya ang akin namang hinihingi sa inyo, para hindi magtagumpay na lubusan si Satanas, na akitin niya ang lahat ng mamamayan ng mundo. Kayo man lamang na pinili ko at pinagkatiwalaan ko, binigyan ko ng mga banal, nagabay na tatak. Kayo ang lumakad, kayo ang manbigay ng liwanag, papagningning niyo sa mata ng tao ang inyong mga kabanalan, ang inyong mga katungkulan bilang mga alagad ko sa panahon ngayon. Lalo na ngayon itong taon na ito ay panahon na 3 persona ng Santissima Trinidad kasama ang inyong mahal na ina. Nakita ninyo, sapagkat nakikita nila magmula ng madinig nilang patriarka nyo sa pagsasalita sa iba't ibang dako ng daigdig. Maski sa Washington na siya ipadala ng National Council of Churches, anong piniliwanag niya? Ang ina ng Diyos, na kapag ang ina ng Diyos ay nalapastangan, patuloy ang kaguluhan ng sangkatauhan. Kaya, ngayon, ang jubilee nilang ginawa,
ay consecration ng tao sa kalininis ang puso ni Maria ng inyong mahal na inang Birhen. Maliwanag ba? Totoo ba yun? Sa katedral nila ginawa. At maski na yung tinatawag nila ngayong Holy Father nila. Hindi yan ang tunay na Papa. Ang tunay na Papa, wala. Yan ay nilagay lang nila. Hindi opisyal yan. Pero ganun pa man, sinasabi ko naman sa inyo, patuloy yun ipagdasal na huwag malis siya. Pero nangyayari ngayon, ang kinatatakutan ng Papang inalis nila, silang kumuha nun, silang alis nun, hindi ako. Ang mga binigyan na ng karapatan ang mga madre na maging pari, magmisa na. At maski ng panahon ng Diyos Ama, walang babae nagmimisa at walang babae nagsusubok. Ngayon, sa pagsusubok kong marami, pwedeng gamitin ang madre. Pero magmisa, magbigay ng sakramento, hindi maaari. Yan ay laban sa kautusan ng Diyos. Kaya, ipagdasal ninyo na huwag maganap. Huwag mamayani ang Antikristo sapagkat ang utos ni Kristo ay hindi ganyan. Kundi talagang totoo at kabanal. Maging ang Espiritu Santo, ang Santissima Trinidad, pag-ibig kayo, iniibig ko kayo. Magbago kayo, huwag na kayong magkakasala. Sapagkat patuloy ko kayong susubaybayan, gagabayan. Kaya magpahanggang ngayon, ako'y naninikluhod sa inyo. Ang sabi sa banal na kasulatan, walang alipin. Nahihigit pa sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon din ang Diyos. Sa pamamagitan ng babaeng ito, ako Espiritu, siya kong ginamit para isabog ko sa inyo ang katotohanan at ang aking pag-ibig. Subalit ako ngayon ang alipin niyo, sapagkat ako ang sumusunod sa inyo. Ako ang nakikiusap sa inyo. Ako ang naninikluhod sa inyo. Gusto ko kayong mabuhay. Gusto ko kayong iligtas. Subalit kung ayaw kayo ng kabanalan, hindi ko kayo maililigtas. Luluha ako. Magdurugo ang puso ng inyong mahal na ina. Kaya, ang aking hingi, ipagpatuloy ninyo ang inyong debosyon sa kalinis-linis ang puso ng inyong mahal na ina at sa kamahal-mahalang puso ng inyong Panginoon na ako rin yun sapagkat ako ang Ama, Anak at Espiritu iisa. Iisa ang Diyos. Tatlong bagay lamang ang ginawa namin. Maliwanag? So, mga minamahal kong mga anak, kayo ba ngayon ay nangangako na hihigitan niyo pa ang mga ginawa niyong kabutihan sa nakaraan ninyong araw, sa nakaraan ninyong buhay? Sumagot nga kayo lahat? Kayo ba? Kung puso niyong tinatanggap na kayo'y anak ng Diyos, hindi kayo para sa dyablo? Para kanino kayo? Palakpakan niyo sa sarili niyo. Kaya, maging huwarang kayo ng isang pamilya. Kayo ngayon ay isa-isang pamilya. Bukod-bukod kayong pamilya, iba't ibang toka kayo. Kaya sa inyong toka, ipakita nyo sa madla. Nandiyan ang pag-ibig, nandiyan unawa, nandiyan ang tulungan. Maliwanag? At ngayon, pagkayari ng inyong nature basilica, binigyan ko kayo ng lugar, dinimolis ng gobyerno ninyo ang inyong simbahan. Hindi kayo squatter. Ngayon, binigyan ko kayo ng lugar. Anong kailangan nyo gawin? Tutulong? Tutulong kayo? Yung ikapu ng oras nyo, tutulong nyo doon. Yung ikapu ng pera nyo, tutulong nyo doon. No. Maligaya ako ngayon. Oo, baka bukas, wala na. Ha?
Ngayon lang panahon na ito, ako, humihingi ng tulong sa inyo sapagkat dumog na, luray na ang banal na luklukan. Sa kadudumog ni Satanas, naubos ang kanyang puwersa. Kaya ang puwersa niya ay ang inyong tulong at ang inyong pag-ibig. Maliwanag? Sumainyo ang aking pag-ibig at pagpapala. Ama, Anak at Espiritu Santo. Minamahal kong mga reporter, ito'y banal na lupa, mga anak. Sa susunod, pag dumating kayo rito, lalaki man kayo, huwag kayong magsisure. Ha? Ha? Sapagkat kayo malay anak ng Diyos, anak ko kayo, pagpapalain ko kayo. Basta gusto ko lamang yung maganda sa mata ng babae, walang magbibigay ng kasalanan. Ha? Huwag kayong magagalit. Yung akin ay pakiusap. Ha? Sige. Sa ibang dako, kung tinatanggap kayong ganyan, ganoon. Ano pa ang gagawin natin ngayon? Hindi ba kayo nagmamadaling uuwi? Bukas na kayo uuwi? Sige, patuloy. Isa ko pang ninyo, manindip kayo. Kayo ay tunay na Katoliko. Ordinado kayo ng Diyos, hindi ng tao. Maliwanag? Halika muna, Benan. At ikaw, Ave Maria Purísima. Pinapupurihan ko kayo at ikinararangal sapagkat sumapit kayong muli sa inyong bagong buhay. Sa inyong kaarawan, ang aking ibibigay na regalo sa inyo. Ibayo pang kaarawan ang inyong tatanggapin at ang lahat ng inyong kahilingan at minimithi. Huwag lamang ipagkakasala ng inyong kaluluwa ay katotohanang matatanggap ninyo sapagkat ipagkakaloob ko. Minamahal ko mga anak, ang hinaharap niyong buhay ngayon ay maraming kaguluhan. Kaya't ang aking hinihingi, sa landas na inyong tatahakin ngayon, higit kayong magpakabuti, higit kayong magpakabanal, at higit ninyong gampanan ang mga tungkuling nakaatang sa inyong balikat. Ang tungkuling yan ay kayo umakay ng mga nagkakasala upang katulad din tumanggap din sila ng biyayat bautismo ng Espiritu Santo. Kung anong ginampanan nyo sa nakaraan yung buhay, higitan nyo pa ngayon, lalo na sa panahon ngayon. Ngayon ay panahon ng Santissima Trinidad. Sa inyong paglilingkod, ang buong Santissima Trinidad, ang lulukob sa inyo, ang tatanglaw sa inyo, ang gagabay sa inyo. Kaya kayong lahat, ang nais ko ipapagniningin nyo sa mata ng tao, ang inyong mga kaganapan, higit sa mga mata ng banal at natural sa Santissima Trinidad, upang kayo'y magtagumpay at masagip ninyo ang mga nalulumod pa sa kasalanan. Yan ang tungkuling nakaatang sa inyong balikat. Maging tunay kayong halimbawa ng isang mamamayan at anak ng Diyos. Kayong lahat ay anak ng Diyos. Dangat nga lamang, malakas ang tukso ng Diablo. Marami siyang nakukuha. Kaya pinagpipilitan ko naman at ng inyong mahal na ina na makuha kung maaari sa pamamagitan ninyo, sa paghahayo-hayo ninyo, sa pangangaral ninyo, pagsasabog ninyo ng mga banal kong aral at pag-ibig, ay masagip ninyo ang mga tao at sila sa kanilang kaligtasan. Ako ang magbibigay ng kaligtasan kung sila'y nasagip na ninyo at tinanggap na nila ang katotohanan na sila'y anak ng Diyos at iniibig ng Diyos. Ngayon, sa kayong lahat ay pagpapalain ko, kaya't ilagay niyo sa harapan ninyo ang inyong mga liwanag. Ang mga kababayan po, Ang liwanag na yan na nasa sa inyong harapan. Ang liwanag na yan ay tunay na tanglaw sa inyong buhay. Ipinagkatiwala ko yung liwanag na yan sa inyo
upang maging tanglaw ninyo at ibahagi ninyo matanglawan niyo rin ang mga kapatid ninyo na nasa sa kadiliman. Sa liwanag na yan ay naririyan ako na laging gagabay at tatanglaw sa buhay ninyo. Kaya't ang aking habilin, huwag niyong kababayang mamamatay ang liwanag na yan sa puso niyo, sapagkat kayo ang tunay na magliliwanag. Tatanglawan ninyo ang mga bahagi ng inyong mga kapatid at Kristiyanong nasa sa kadiliman pahanggang ngayon. Kaya't sa aking pag-ibig, binibigay ko sa inyo at ginagawa ng aking bendisyon. Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon, sabay-sabay niyong hipan ang inyong liwanag. Ulitin po ninyo. Sintigado ko sa vida. Alam ko kayo, bawat isa sa inyo, ay may pangangailangan kung kaya kayo naririto. Nais ko munang linawin sa mga karamdaman. Ang magpapagaling sa inyo ay ang inyong pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan. Ang batang yan, sa kasalanan ng mga magulang, ang bata ang nagdurusa. Siyang nagdadala. At hindi niyo naman inaasikaso. Kaya hanggang hindi kayo nagbabago, walang kagalingan ang mangyayari sa inyong anak. Ito naman, bakit nagkaganito? Sa gamot na bawal. Yan, nilumpo ka na ng gamot na bawal. Kaya ang kailangan ngayon, pati mga kapatid mong lalaki, aralan mo. Huwag kayong tumulad sa akin, etong nangyari sa akin. Sapagkat ang gamot na bawal na yan, kaya ipinagbabawal kong higit na bisyo ng tao. Kayo'y nilalang ko sa sinapupunan ng magulang niyo para maging kasangkapan ko. Kayo'y mga anak ng Diyos. Hindi lang yung mga nakaputing yan. Iniibig ko kayong lahat. Natapwat. Wala sa puso niyo pag-ibig. Pag-ibig na kasalanan. Yan ang nandiriyan. Lalo na kayong mga lalaki. Kayo'y tunay na kasangkapan ko sa inyong pagiging ama. Kaya ang aking hinihingi, kung nagawa niyo na ang mga bisyo na yan, alisin niyo. Sapagkat kayo'y nilalang ko na perpekto. Andyan ang lakas niyo, nandun yan ang buhay niyo. Pag nilagyan niyo ng bisyo, at hindi niyo pinangalagaan ang katawan ninyo, hindi ko gustong mamatay kayo, hindi ko gustong magkaramdaman kayo. Nagkakaroon kayo ng karamdaman dahil sa mga kasalanan ginagawa niyo. Ang pag-iinom niyo ng alak, lalo na kung sobra na, ang paninigarilyo ninyo, yan ay tunay na sisip-sipin ang dugo at ang lakas niyo. Matutuyo kayo o magkakakanser kayo. Yung unang panahon, sapagkat